Live ba tayo ngayon sa Facebook? Oo, live tayo. Pero umaandar-andar lang siya na ganun. Hello po. Happy Monday sa inyong lahat. December 4. Diba na nakakaloka? 21 days to go, mga Marse, mga Meses. 21 days to go, Pasko na. O, diba na nakakaloka? Bilis na lang. Dahil ilang linggo na lamang at may papalit na ng taon. Ano na naman kalokohang New Year's resolution mo? Ako, Mari, hindi na ako nag-New Year's resolution. Ako din. Taon-taon na lang ako nangangarap magpapayat. Tapos maghahanda. Oo. May streakings pa. Oh, diba? Ano nakakaloka? Tapos bigyan maglalatag ng kutsinilyo, maglalatag ng basta mga lechon. Alam mo, Mara, ang pinaka-effective. Ano? Yung New Year's resolution mo, simulan mo kaagad habang 2023 pa. Ano? Kagaya ng sa akin, Na? ang New Year's resolution ko for next year ay dapat alagaan ko yung health ko. Ay, wow. Ngayon pa lang inaalagaan ko na. Talaga ba? Yes. Truly? Oo. Oh, okay. Kaya naman, magkita-kita po tayo dyan sa Manila Doctors House. Para sa ating annual physical exam. Kung ayaw nyong magkita-kita kayo sa Manila Doctors, alagaan nyo ang inyong mga sarili. Okay na yung Manila Doctors, Mare. Ang taray may pa-event. Kesa Manila may North. pa-event sa Maddox. Ayaw natin sa Manila North. Correct. Pwede tayo. naman magpa-coffee party tayo kung talagang matigas ang ulo nyo. Sa mga nakatira dyan, may South Sem. Ayoko, malayo. Boy! Nakakaloka. Anyway, salat pa rin po na patuloy na nanonood kumusta weekend mo? Okay naman, masaya. As in, kahapon nandiyan kami sa may Malabon, sa City of Malabon University, kung saan nakasama natin ang Red Cross Malabon chapter, kung saan naganap ang ating blood donation drive na nakakatuwa. At syempre sa mga, alam mo yun, sa mga tao na nandiyan na aming nakahalubilo kahapon, maraming salamat sa mainit ang pagtanggap nyo sa Energy App. Alam mo, Mare, you must be proud. Kasi yung ginagawa nyong ganyan ay isang kabayanihan. Ay, oo naman. Pagdudugtong ng buhay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng dugo. Truth, diba? Donate blood to save lives. Yes. So, diba? Pero kung naman, kung galing sa ubo yung dugo, wag nyo na i-donate. Hindi ka makakaipon ng isang bag doon. Ano ka ba? Oo. Makakaloka ka. Anyway, saya na. Nako, eto na. Speaking of... Teka, hindi mo tayo nagpapakilala. Nagmamadali yung mga bakla kasi may ganap mamaya. Oo, diba? Andiyan kami sa Sofitel Hotel mamaya. Oo. Kasi tatanggap na naman tayo ng awards. Maraming salamat. Durin mo yun, tayo na naman. Diba? Ganun talaga diba? Anyways, ako po si Kapitana Sisa. Uy, habol! Ako naman yung Tita Cora. Ganun pa rin ang Baklita! Woo! Ay, diba? Next year, 3 na yan. Oo. 2 years na tayo, Mare. January 19. Sana may makaisip magpakain, no? Ganun. Oo nga. Sana may mga magdala ng pagkain sa Puro January na lang, 19. Puro lang tayo nagpapakain, Mare. 2 years na kasi ang Baklitas. Sana yung mga may magdala ng mga balloons. Meron yan. Diba? Na nakakaloka. Ay, meron yan. Surpriseahin nyo naman kami. Sabihin nyo na sa amin ngayon kung susurpresahin nyo kami. Tapos maggulat-gulatan na lang kami. Ay, oh my gosh. O, gano'n. Total, malapit na kami pumirma ng kontrata with Viva. Wow! Speaking of Viva, Mari. Nako, eto na. Ano ba yan? Maugong ang balita ngayon sa social media at sa buong ka-internetan at ang mga marites sa bawat kanto, sa bawat lugar. Diba? Ng buong kamay nilaan na ang Viva daw ay ang siyang, alam mo yun, na inaay na mabingwit itong si Catherine Bernardo. Bakit ibingwitin? Hindi siya fish? Kasi ngayon, para ba ngayon na si Catherine, ilang buwan na daw na walang humahawak na talent agency. Ay, oo, kasi expired na. Oo, yung kanya kontrata. At mukha daw yatang wala pang talagang renewal. No? So ngayon, di ba unang napabalita? Gusto ko yung, baklang bakla.
Oo, alam na yung bakla. Di mo kailangan justify. Diba? Mua? O, diba? Lumang Hindi. bakla. So, eto na. Oh. Diba, yung una kasi napabalita, yung Crown Artist Management ni Maha Salvador, ni Rambo Nunez. Ngayon naman, ang nakikipag-bingwitan ang Viva Artist Agency. Ang tanong, magkano kaya ang kontrata? Dayang nabalitaan ko, alam mo ba yan? Magkano? Willing silang maglatag daw ng 500 million contract kay Catherine Bernardo. Oh! Parang ganyan din yung offer nung nakaraan kay Sarah Geronimo. O, diba? Na nakakaloka. So, 500 million daw. Ayan na kumaga parang 1 year hindi naman 1 year siguro ito. Siguro mga ilang years din. Ano, kinabog na si Ate Reg? 1 year contract na 500 million. Ayaw ka pa ba? Ay, hindi na. Pero hindi yun na nga, Mare. Pinag-iisipan daw ngayon kasi nga daw nakikitaan daw kasi ni Boss Vic Del Rosario na parang nangihinayang daw siya sa karera ng dalaga at may nakikita pa siyang maraming potensyal. Diba na, alam mo yun, pwedeng gawin ni Catherine Bernardo. Kung matatandaan natin, ang hawak under Viva ay si Sarah Geronimo. Ann Curtis, under Viva yung mga yan. Yes. Diba? So, hindi naman sila under Star Magic. Pero ngayon daw kasi na medyo parang binitawan daw na ng Star Magic. Willing silang kunin para mapabilang sa Viva Artist Agency family. Itong si Catherine Bernardo. Kung si Catherine Bernardo ay napipisil ng Viva na kunin, paano si Daniel? Well, ang sabi naman ng ilan, yun nga, parang nakakalungkot isipin na may offer kay Catherine pero kay Daniel wala. Diba nakakasad? Maris, yung mga nangyayaring ganito, magkakatotoo kaya yung sinasabi nitong mga vlogger na itong si Daniel ay matatapos na ang karera at baka magpolitiko na lang ito? Ay, ba? Hindi ko alam. O, diba? Direct Joel. Ba? Hindi ko alam. Diba? Pero marami nga nagsasabi na parang sinasabi nga, diba, Mare, na ito na yung katapusan ng karera ni Daniel. Kasi nga, diba, ang bumuha talaga ng karir niya is si Catherine Bernardo. Not like si Catherine talaga, kahit kanino mo impares, nagkiklik ka. Ikaw ba, diba? Ikaw ba ay sang-ayon doon? Ano? Na wala talagang talent si Daniel at si Catherine ang nagbuhat sa kanya? Uy, meron. Sa karera niya. Feeling ko naman, parehas naman nilang binuhat dahil minahal sila ng tao. Correct. Hindi naman sa dahil na walang kakayanan si Daniel Padilla na patunayan ng sarili niya dahil nanggaling siya sa pamilya ng artista. Surname pa lang, Padilla. Alam niyo, mag-produce kaya kayo ng movie para kay Daniel Padilla. Oo. Tapos, doon niya patunayan ng kanyang sarili kung talagang magaling. Hindi, may lalabas silang pelikula, di ba, ni Sandro Marudo itong December yata. Matutuloy pa ba yun? Parang matutuloy yata. Pero yung nga sabi ng ilan, baka nga daw mag-flop. Oo. Kaya nga, di ba, meron isang food chain brand ngayon sinasabi na, kaya pala nag-iisa na lang si Catherine kumakain ng manok. Di ba? Kasi dati dalawa sila doon. Uy, pati yung shawarma na. O, di ba? Yung inidurso nila dati. Ngayon siguro wala na, take one na lang. Mare, may kumakalat sa social media, biniyak na yung Sintra board. Pinagiwalay. Nakakalok. Pero yun na nga, sabi nga ng ilan na kaya din na parang napag-iisip ang Viva na willing nga talaga sila, open arms at yayakapin daw nila sakali na magdesisyon nga. Pero parang sabi ng ilan natin mga chismosang kapitbahay, Marce, para bang ngayon although syempre may mga pumapasok din naman proyekto na kay Catherine na kumbaga na sa parang pamumuno muna ng kanyang ina na si Mami Mina, 'di ba? So ngayon parang inaano ng iba na teka sandali. So nag-iintay ng highest bidder gano'n bago tanggapin. Pero well, hindi mo rin naman panghihinayangan dahil kasi 'di ba? Catherine Bernardo is Catherine Bernardo. Kahit pag sabihin mong gumastos ka ng milyon-milyong kontrata dyan, babalik sa'yo talaga 5 times more. Oo, kasi kahit sinong ipares mo dyan. Diba? Yung kaila Alden nga lang diba? Nag-click ka. Oo. Although, parang wala, meron ba tayong nabalitaan nun? Yung na pumares na si DJ sa iba na nag-box office yung. Wala pa naman ako natatandaan. Parang wala din. Wala. Wala, oo. Parang si Catherine lang ang nabalitaan ko diba? si DJ. Nagsuplado. Saan?
sa movie nila ni ni Nino? Alden. Ay, talaga ba? Oo, habang Ay. nagtitaping sa Hong Kong daw, di umano. Ay andun nagpunta daw doon ang DJ para Para sa ganun bantayan si Catherine. Ay, bakit mawawala? Lahat daw ay kinamayan at bineso. Oo. Nilampasan daw ang Alden. Ay, bakit naman? Talaga ba? Ay, may silosan daw na May pag gano'n. Oo. Bakit? Masyado bang malaki ang Hong Kong para mawala si Catherine? Ay, ewan ko sa'yo, tinding Bakit naman ngayon pinakawala? Ko na. Babantay-bantayan tapos ngayon pakakawala. Ay, nakunoy. Oy! Hindi ako mag-isip. Charo. Uy, pero alam mo, Mare, nakakalungkot lang. Kasi unti-unti na natin nakikita na pinaghihiwalay talaga yung karir nila. Actually, 'di ba? Parang simula nung sila ay nagkumpirma ng kanilang or pagtutuldok ng kanilang relasyon. Para bang ngayon ang sinasabi ng ilan na tipong ay parang medyo parang yung ibang mga projects humiwalay na ng humiwalay. Last week, Mare, inilabas na din yung station ID ng Christmas station ID ng sila, ABS. diba? Nandun sila pero magkahiwalay, hindi na sila magkasama. Oo. 'Di ba? Na nakakalungkot man isipin na tipong oh my gosh, talaga. So ibig sabihin, Mare, kasi nung sinushoot yung station ID ng ABS-CBN, 'di ba napabalita na wala doon si Catherine? Oo. Kasi nasa siya. Ibang bansa. Hindi, nasa event siya ng Omega. Ay, oo. 'Di ba? So ibig sabihin noon pa lang alam na ng ABS-CBN Nahiwalay na sila. Kaya siguro hindi na nilabas yung kontrata, hindi na ni-renew. Kasi kung i-renew nila Katniel yan, tapos break na sila, so paano? Correct. Diba? Kasi sabi tuloy ng iba, parang parang sinisisi nila yung ibang food chains na nag-endorso ng mga magkakalab team. Kasi pag inendorso yung mga food chains na yon, 'di ba? Naghihiwalay. Una yung Josh Lea. Kaya Tapos 'di ba? Basta kulay pula na food chain 'yon. Tapos yung una, yung Jadine. Inendorso din yung food chain na 'yon. Tapos eto sila. Alam mo, Mare, wala pa nag-i-endorse ng yung unang kagat. Tinapay lahat. Angel's Burger. Why, grabe ko. Masarap yun. Pero nag-evolve na ngayon ang Angel's Burger, In fairness, masarap yung hotdog nila. In fairness. At saka, Mare, may na-discover ako sa Angel's Burger. Meron silang overload. Ay, day! Itatry natin yan one of these days. Hoy, Angel's Burger, baka naman. Diba? Baka naman meron kayong offer. Footlong hotdog lang, pwede naman. Masarap yan. Kaya tatiin nyo na sa dalawa, tig-isa na kami. Sa tatlo pala. 1 year supply. Kay Lindsay, sa akin, tsaka kay Coraching. Oo. Yung mga ganong aspeto. Ano nyo kami dyan? Ay, pero kidding aside. Kidding aside. Nalulungkot pa rin ako hanggang ngayon na hindi na magtutuloy-tuloy ang love team ng wala na, 'di ba? Tapos na. Tapos yung iba sobrang affected. Unti-unti na din nakaka-move on ng mga tao, Mare. 'Di ba? Parang dumaan lang, okay na. Tapos parang tapos iisipin mo yung pag-iwalay ng Katniel, iniisip mo yung dahilan kung bakit sila nag-break. Iniisip mo kung sino yung kumalantare, sino yung ganito. Pero iniisip mo na ba paano ka magbabayad ng utang? Tsaka, Mare, bakit sila isip ng isip kung bakit naghiwalay ang Katniel? Hadhad nga nila, hindi nila magamot. Kakaisip mo sa kung anong kay Katniel. Nagbayad ka na ba ng Meralco bill nyo? O, diba? Uy! Oh my gosh. Anyways, nasa mid ako ng bongga. Kaya naman, magkita-kita tayo sa Cardinals. Ayoko dun. Oy! Sige. Anyways, ayan. At sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Baklitas! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Ang gawag mong sabihin, Rado! Sabihin mo!